Ang unang pag-uusapan natin, yung pinakaunang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinakaunang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Prophet Adam alayhi salatu wasalam. Bago natin talakayin si Prophet Adam alayhi salatu wasalam, unahin muna natin yung khalqul kaun, yung paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa universe. Ibig sabihin, nauna muna yung paglikha ni Allah sa mundo bago pa si Adam alayhi salatu wasalam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Katotohanan, nilikha namin ang mga langit at lupa sa loob ng 6 na araw, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, at kailanman ay hindi kami nadampian ng pagkapagod. Itong verse na to, patama doon sa mga nagsasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa pang-7 araw. Dito, pinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sinagot sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kami kailanman nadampian ng pagkapagod. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا sa Suratul Anbiya كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Sinabi ni Allah, hindi nyo ba nakikita o kayo na hindi mananampalataya na si Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan nilikha niya ang mga langit at lupa kanata ratka. Ibig sabihin, originally magkadikit yan. Walang nasa gitna. Yung nakikita natin langit at yung nakikita natin sa lupa, wala pang nakatira dito sa mundo. Nakadikit yan. Yun ang ibig sabihin ng ratka, magkadikit, multasiqain. Sinabi ng mga mufassirun. Fafataqnahuma, at pinaghiwalay namin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna minal ma, at nilagyan namin ito ng tubig na magiging source ng buhay ng tao. Inihanda muna yung pagkalikha ng kaun sa mundo bago pa ilagay dito si Adam alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, hinanda na itong mundo. At yung tubig na nilagay doon, ito yung magiging source ng buhay ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay na walang tubig. Narinig ko sa isang mga doktor, nag-lecture patungkol sa tubig. Sinabi niya, 75% ng nilalaman ng katawan natin tubig. Pag bumaba yun, magkakasakit tayo. Kaya kailangan, sa isang tao, nakakainom siya ng 8 basong tubig sa isang araw. Tumugma sa aya? Tumugma sa aya na kung saan sinabi ni Allah, na ang tubig ay ginawa naming source ng buhay ng tao. Nung naghiwalay ang langit at lupa, nilagyan ng tubig, waja'alna minal ma, yung tubig nagiging buhay ng tao at hindi lang yung mga tao. Kulla shay, lahat ng nabubuhay sa mundong ito, mga halaman, mga hayop, lahat ng source ng buhay nila tubig. Afala yu'minun. At yun ang tanong ni Allah subhanahu, paano kayo hindi maniniwala? Na kung saan nakikita natin yung mga ebidensya sa paligid natin, sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Adam, yung pangalan ng Adam, ang nagbigay ng pangalan sa kanya, si Allah mismo. At hindi ito lugha Arabiya, hindi ito Arabic language. Yung Adam, hindi siya Arabic language. Kasi wala pang Arabic language. Siya yung pinakaunang tao. Pinakaunang nilikha, Abul Bashar, awal makhluk minal bashar. Pinakaunang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalan niya, ang nagbigay ng pangalan sa kanya ay si Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Qissatu Adam fil Quran dalilun ala wahi. Ang kwento sa buhay ni Adam alayhi salatu wassalam nagpapatunay sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sapagkat ang kwento sa buhay ni Adam walang nakakalam. Yung ilmul ghaib. Ang makakalam lang ito, yung mga propeta sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, "Qul huwa naba'un 'azim." Sabihin mo ya Muhammad, kasi sinasabi ng mga hindi malalampalataya, yung Quran, yung mga kwento na sinasabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sa kanyang sarili, hindi galing sa Diyos. At sinabi ni Allah, ya Muhammad, sabihin mo sa kanila, qul huwa naba'un 'azim. Ito ay napakalaking kwento, hindi ito basta-basta. Antum anhu mu'ridun, na kung saan kayo ay hindi naniniwala dito. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo ya Muhammad, na wala kong kaalam-alam kung ano yung nangyayari sa langit. Kung ano yung pinag-usapan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga malaika. Di ba nag-usap sila? Bago pa lagyan ng buhay si Prophet Adam alayhi salatu wassalam, nag-announce o nagsabi si Allah sa mga malaika na ako ay lilikha ng isang khalifa.
Yung pangyayaring conversation na yon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang kaalam-alam ya Muhammad. Sabihin mo sa kanila, sapagkat hindi ka naman nakapunta sa langit. At hindi mo na-witness, ma kana liya min ilm. Wala kang kaalam-alam doon sa langit na nangyari sa patungkol sa mga malaika at sa pag-uusap ng mga malaika at si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyuha ilay, maliban lang na ito ay na-revealed, yuha, wahi, na-revealed sa akin, illa annama ana nadhiru mubin. Maliban lamang na ako ay isang propeta na nagbibigay lang ng babala sa inyo. So yun lang ang pinaka-mission ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At yung kwento sa buhay ng mga propeta, ito yung pinakamatibay na batayan na pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maddat khalqul Adam wal jin, khalqul malaikati wal jin. Ano yung paraan ng pagkalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika at mga jin? Ang naunang nilikha ni Allah, yung mga anghel. Bago pa si Adam alayhi salatu wasalam, meron ng mga anghel. Wal jin, at mga jin. Ibig sabihin, naunang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga jin. Mga engkanto, tawagin. Al-jin. Ano yung paraan ng pagkakalikha sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala tayong alam. Pero binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga malaika, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu khulikat min nur. Ang mga malaika ay nilikha ni Allah mula sa liwanag. Hindi sa araw, liwanag. Mula sa liwanag. Anong paraan? Hanggang doon lang tayo, magstay. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika mula sa liwanag. Anong liwanag? Liwanag ng araw, liwanag ng buwan, liwanag ng ilaw. Ito ay misteryoso sa Quran at hindi na natin pwedeng palalimin pa ang ating mga isipan. Paano nilikha ni Allah ang mga malaika mula sa liwanag? Hanggang doon lang tayo. Sapagkat yun lang ang pinanghahawakan nating batayan. Ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, hadith sahih, ang mga malaika khuliqat min nur, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. Hanggang doon lang ang information na binigay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-malaika mawjudina qabla khalqi Adam alayhi salatu wasalam. Ang mga malaika nandiyan na sila bago pa nilikha si Adam alayhi salatu wasalam. Katulad ng pagkabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, usjudu li Adam, magsujud kayo kay Adam. Ibig sabihin, nandiyan na yung mga malaika bago pa si Adam alayhi salatu wasalam, bago pa mag-exist si Adam alayhi salatu wasalam. Nakuha natin na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika mula sa liwanag. Ngayon, saan naman nanggaling itong jin? Paano yung paraan ng pagkalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Suratul Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin min marij min nar. Ano ibig sabihin ng marij min nar? Galing sa lumalagablab na apoy na walang usok. Nakuha nyo? Galing sa lumalagablab. Maraming pagkakasabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan nanggaling ang jin. Isa sa aya, min marijin min nar, at meron pang aya dito, min naris samum. Yung mga nabanggit sa Quran, hindi sila pwede mag-contradict. So, inipon ng mga ulama para maintindihan natin kung ano ang pinanggalingan ng jin, kung saan dito nanggaling yung syaitan. Marijun nar huwa akhiru juz'in min harmin lahibin nahar. Alam niyo yung apoy, yung pinakahuling, pag umakyat yung apoy, yung pinakahuli niya doon nanggaling yun ang kinuhang kasangkapan, at yung pinakaunang usok, yun ang ibig sabihin ng naris samum. Yung pinakaunang usok na lumalabas sa lagablab na apoy at yung pinakadulo ng apoy, yun yung pinaghalo, pinagmix, at doon nilikha, yun ang ginamit na paraan ng pagkakalikha sa jin. Yun ang summarize na sinabi ng mga ulama, at kaya nga isa sa mga sifa ng mga syaitan ay hindi sila nagkikita sapagkat yung usok, yung nature ng pagkakalikha sa kanila
ay na-mix sa kanila yung usok. Yung usok ng apoy. Kaya yastatir min uyunina. Hindi natin sila nakikita. Innahum la narahum wa yarawnana. Kumbaga, hindi natin sila nakikita pero nakikita nila tayo. Paano natin nalaman na may mga jinn, may mga engkanto? Sa Quran. At ito yung batayan natin. Sino nagkwento? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga malaika nilikha ni Allah sa liwanag. Ang jinn, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala galing sa usok ng apoy na pinakaunang usok ng apoy at yung pinakadulo ng lagablab ng apoy. Yun yung kinuhang kasangkapan sa pagkakalikha sa jinn. Ngayon, ano naman yung kasangkapan na ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha niya kay Adam alayhi salatu wassalam? At ginawa ng mga scholar 5 marahil, 5 level, step by step, ang pagkakalikha niya kay Adam alayhi salatu wassalam. Una, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqahu min hafnati min turab. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam mula sa lupa. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ito yung batayan na sinabi ni Allah, kamathali Adam, khalaqahu min turab. Ibig sabihin, si Adam ay nilikha ni Allah mula sa lupa. Isa sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum banu Adam wa Adamu min turab. Ito po yung magpapatibay na si Adam nga ay nilikha mula sa lupa. Sinabi ng Rasulullah, kayo na mga angkan ni Adam, banu Adam, kayo ay mga anak ni Adam. Lahat tayo nang galing kay Adam. Yun ang ibig sabihin ng hadith. Wa antum wa Adamu min turab. At si Adam ay nanggaling sa lupa. Yun yung unang level. Isa pang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagbibigay ng informasyon patungkol sa pagkakalikha kay Adam. Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam ala qadri al-ardi faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa bayna dhalik. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya si Adam min qabdah, mula sa isang sakmal. Ano yung sakmal? Yung kumbaga isang sakmal, hindi natin ma-imagine kung gaano kalaki yung sakmal na yan, sapagkat ito ay may ilmul ghaib. Qabadaha min jami'il ard, at ito ay sinakmal niya sa lahat ng klase ng lupa sa mundo. Lahat ng klase na lupa sa mundo nagmix-mix, at yun yung ginamit na kasangkapan o kumbaga ingredients sa pagkakalikha kay Adam alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, lupa ng disyerto, lupa sa Pilipinas, lupa sa India. Di ba magkakaiba ba yung lupa, di ba? Pinaghalo-halo yun, pinagmix-mix yun, at yun ang ginamit kay Adam alayhi salatu wassalam. Faja'a minhum al-ahmar. Kaya makikita natin, may mga tao iba-ibang itsura. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iba-iba ang itsura. Kung ano yung itsura, yung mga kulay ng lupa, ganun yung resulta sa pagkakalikha kay Adam. Kaya makikita natin may mga tao na yung itsura nila, ahmar, pula, wal abyad at maputi, wal aswad at mayroon tayong makikitang maitim. Bakit? Sapagkat yung kasangkap, yung ingredients na ginamit sa pagkakalikha kay Adam ay kinuha lahat sa lupa. Mix, isang sakmal at kinuha lahat sa lupa. Pinaghalo-halo. At ito yung sekreto kung bakit ikhtilaf. Yung mga alwan, yung mga kulay ng mga tao. Khalaqahu min tinil lazib, marhala thaniya, second level, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala min tin, galing sa lupa lazib. Ibig sabihin ng lazib, yung basa. Ibig sabihin, yung lupa na yun isang sakmal na basa. Yun ang ibig sabihin ng lazib sa Quran. Muzijat hafnatut turab al-ma'khudha min al-ard bil ma'. Ibig sabihin, yung isang sakmal na yun na lupa, nahaluan ng tubig, ano mangyayari sa lupa? Magiging parang clay. Parang clay na malambot. At yun yung starting na didisenyuhan si Adam alayhi salatu wassalam. Al-marhala ar-rabi'ah, at pang-apat na level, khalaqahu min salsalim min hama'im masnun. Sinabi ni Allah, inni khaliqun basharan min salsalim min hama'im masnun. Nakita natin dito, iba't iba yung pagkakasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ginawa ng mga scholar, para hindi sila magkakakontradict,
ginawa nilang level. So ito yung ijtihad nila kung para maintindihan natin kung ano yung paraan ng pagkakalika kay Adam alayhi salatu wassalam. Basharan min salsalim min hamaim masnun. Alam niyo, pag gumagawa tayo ng palayok, gawa yun sa lupa, di ba? So, nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala yung si Adam, galing sa lupa, nabasa, at natuyo, tumigas. So, habang yung level, yung time na basa pa siya, malambot, doon siya dinisenyuhan na itsura ni Adam alayhi salatu wassalam. Pagkatapos, tumigas. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, min hamaim masnun, ibig sabihin ng hamaim masnun, matigas, maitim siya, at may amoy. Isa rin sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, min salsalin kalfakhar. Kalfakhar, ibig sabihin ng kalfakhar, pag ginaganon mo, pag kinikiskis mo, lumalabas yung tunog niya. Kasi matigas na siya. Ganun yung describe ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalfakhar. Kaya nga isa sa mga sifa o katangian ng tao, fakhar, mayroon siyang pagyayabang. Kasi kasama yun sa kanyang nature ng pagkakalika sa kanya. Meron siyang pagmamayabang. Kalfakhar. Adam jasad biduni roh. So nagkaroon na nadisenyuhan na si Adam alayhi salatu wassalam. At hindi natin alam kung anong itsura ni Adam alayhi salatu wassalam. Wala nakakita sa kanya. Ngayon, nung nadisenyuhan niya, wala pa siyang buhay, nandun niya siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat si Adam, doon siya nilikha sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nung nakadisplay na si Adam, naging ganap na tao na siya, biduni roh, at wala pa siyang buhay, walaqad khalaqnakum, thumma sawwarnakum, thumma qulna lil malaikati, usjudu li Adam. Ngayon, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung nandun na si Adam, nandun si Iblis, that time. Kasi si Iblis, nandun siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang nangyari, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walamma kana Adam jasadan timthalan fil jannah, kana Iblis yanzuru ilayhi wa yata'ajjab. Pinagmamasdan siya ni Iblis. Sino? Si Adam. Wala pa siyang buhay, nadisenyuhan na siya, wala pa siyang buhay. Tapos, iniikutan siya ni Iblis. Anong sinabi ni Iblis? Yata'ajjab, siya ay namamangha. So, saan nanggaling ang bagong likha? Kumbaga, yata'ajjab, anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At nung siya ay namamangha, may napansin si Iblis. Anong napansin niya? Napansin niya na isa sa katangian ni Adam. Napansin niya yung si Adam, jawfuhu khal, yung loob ng katawan niya bakante. Walang laman. So, isa sa mga na-realize, na-psycho niya, na si Adam daw ay khalqun la yatamalak. Isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yatamalak. Ibig sabihin ng la yatamalak, wala siyang kontrol. Wala siyang kontrol sa kanyang pagnanasa. Madali siyang, kumbaga, ma-convince. Kaya si Iblis, nagkaroon siya ng idea kung paano siya ililigaw. Kumbaga, noong pa man, nagkakaroon na ng selos si Iblis kay Adam alayhi salatu wassalam. Kasi very special yung pagkakalika sa kanya. Biruin mo, nung nilikha na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-utos si Allah na magsujud kayo kay Adam alayhi salatu. Ganun siya pagbibigay ng pugay kay Adam alayhi salatu wassalam. Kana yatifu an yanzuru ilayhi falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khalqun la yatamalak. Binabasa natin yung hadith para at least narinig natin yung nas ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alayhi salatu wassalam, nabiyun qabla nafkhir ruh fi Adam. Sinabi dito ng mga ulama, si Muhammad alayhi salatu wassalam ay ganap na propeta qabla nafkhir ruh fi Adam, bago pa bigyan ng buhay si Adam. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, nalikha na si Muhammad alayhi salatu wassalam? Hindi. Ang ibig sabihin nun, yung hadith na yon na binanggit ng Rasulullah, si Muhammad alayhi salatu wassalam ay ganap na propeta bago pa bigyan ng buhay si Adam alayhi salatu wassalam. Yun yung ilmul al-azali. Yun yung ilm ni Allah, yung kaalaman ni Allah na nakikita na yung pinakahuling future. At yun ang binanggit niya. Diba may hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na bago pa likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaun, ang universe, alam na niya kung sino yung papasok sa paraiso, alam na niya kung sino yung papasok sa impyerno. Ibig sabihin, tayo, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung papasok sa impyerno, sino yung papasok sa paraiso. Allahu yukhbirul malaika bi-istikhlafi Adam. Ngayon, si Allah subhanahu wa ta'ala ay in-announce niya, kumbaga sinabi niya sa mga malaika na ako ay maglilikha ng isang khalifa. Ibig sabihin ng khalifa, tao. Pangalawa, leader. So, ibig sabihin, una pa lang ay magiging katangian na ng isang tao pagiging leader. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Sinabi ni Allah, ako ay lilikha. Nandun na siya, si Adam, nandun na siya sa paraiso. Wala pa siyang buhay. So ngayon, sinabi ni Allah sa mga malaika, hindi dahil humingi ng, hindi dahil humingi ng advice. Hindi kailangan ni Allah ng advice. Gusto niyang sabihin, ipaalam sa mga malaika na siya ay maglilikha ng khalifa. Nakuha niyo? Hindi para humingi ng advice. Hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng advice. Para lang malaman ng mga, just so you know. Sabi na sa mga malaika. Qalu ataj'alu fiha. Anong sinabi ng mga malaika? Ya Allah, bakit ka maglilikha ng isang tao? Man yufsidu fiha, na kung saan wala silang gagawin, kundi maminsala sa lupa, wa yasfikud dima, at magpapadanak ng dugo, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, samantalang kami ay lumuluwalhati sa iyo, nagbibigay ng dhikr, nagtatasbih, sumasamba kami sa iyo. Qala inni a'lamu min Allah ta'ala ma la ta'lamun. Sinabi ni Allah, alam ko yung mga bagay na hindi niyo nalalaman. Yun ang sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika. Yung tanong ng mga malaika, hindi sila sumusway. Hindi yung tanong nila, hindi yung pagsuway. Kumbaga, hindi sila nagko-correction. Ilawin natin hindi sila nag-correction kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong sila para malaman nila kung ano yung dahilan ng pagkakalikha kay Adam alayhi salatu wasalam. Kukuha sila ng kaalaman. Nakuha nyo? Kukuha sila ng kaalaman o khabar. Bakit ka maglilikha? Ngayon, sinabi ng mga ulama, bakit ang malaika, nalaman nila na ang mga angkan ni Adam ay mamiminsala sa lupa, magpapadanak ng dugo. Nangyari ba yun ngayon? Nangyari. Doon pa lang sa panahon ni Adam alayhi salatu wasalam, yung dalawang magkapatid, pinatay na yung isang kapatid. Nakuha nyo? Nangyari na yun sa oras na yun. Sinabi ng mga eskola, paano nalaman ng mga malaika? Ibig sabihin ng mga malaika na nakikita nila yung future? Hindi. Sinabi ng mga pantas, yung mga malaika, meron silang kakayahan ng magkilatis. Nakuha nyo? Kasi nakita nila kung paano yung paraan ng pagkakalikha kay Adam alayhi salatu wasalam. Nakilatis sila ng mga angkan ni Adam, yung mga khalifa, yung mga tao ay gagawa ng hindi mabuti. Gagawa ng hindi mabuti at magpapadanak ng dugo. Yun ang una, sinabi ng mga ulama. Pangalawa, gumamit sila ng analogy. Kumbaga nagkiyas. Kasi meron ng nauna. Sino yung nauna? Mga jin. Yung mga jin, katulad natin, nilikha ni Allah para sambahin si Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yung mga jin, katulad natin sila. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at ang mga tao upang sambahin si Allah. So, ang nauna lang yung mga jin. So ngayon, yung mga malaika, nagkiyas sila, parang katulad din yan yung gagawin ng mga jin. Yung nilikha mo na si Adam alayhi salatu wassalam. So yun ang kinuha nilang dalil, yung mga malaika. Hindi nila alam yung future. Nakuha nyo? Kasi baka sumobra yung faith natin, yung palalampalataya natin sa mga malaika, yung mga malaika, ito, may mga religion na sila ay masyadong naniniwala. Sumobra yung paniniwala na sila sa mga malaika hanggat sa nagdudua sila sa mga malaika kasi alam daw nila yung future. Wala silang alam sa future. Ang tanging nakakaalam ng future ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At itong dalil na to, ay yun nga sinabi ng mga ulama, nagkiyas sila, maaring gawin nila yung ginawa ng mga jin. At yung tanong nila, hindi sila nagtatanong na kung saan sumusway sila.
Kumbaga hindi sila sumang-ayon. Bakit ka naglikha ng isang tao? Samantalang kami, wala kaming ginawa kundi sambahin ka, ya Allah. Bakit mo pa kakailanganin na lumikha ng isang tao? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Katotohanan ako, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam ko yung mga bagay na hindi niyo alam. Alam ko yung mga bagay na hindi niyo alam. Ibig sabihin, very short ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sagot niya sa mga malaika. Pagkatapos ng conversation na nangyari sa pagitan ng mga malaika at si Adam alayhi salatu wassalam, dito na mangyayari na ibibigay na o iihip na kay Adam alayhi salam ang kanyang soul. Kasi nandun na siya, ready na siya. Ready na siya. Nadisenyohan na siya kung paano siya dinisenyohan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay na lang yung buhay sa kanya.